one, HDPE, high density polyethylene. And another thing is we're gonna decide kung anong mechanism. Is it groove? No, groove yung may mga groove siya sa kanyang disc, or just a plain flat disc, no? So ano ba yung mas efficient na makakolekta? So in this segment, I have to use the so-called experimental, and one of the experimental methods in a statistical uh, instrument is yung tinatawag po na DOE, na design of experiments, wherein we're gonna uh, investigate the important parameters. That's why meron akong nilagay dito na mga variables for screening and streamlining, because a lot are are doing their part here. For example, yung klase ng langis, no? Is it diesel? Is it gasoline? Is it the oil from kitchen or from industrial waste? And ano yung material? For example, stainless ba or mild steel lang, or eto mga polymers like high density polyethylene. And then yung design ng mechanism for collecting the oil, is it groove or flat? So naglimit lang po ako dito sa dalawa kasi in designing the experimental method, ang mahalaga dito ay yung mga factors tsaka levels, no? So pag dumadami na yan, nagmumultiply sa full factorial design, so masyadong dadami ng dadami. And then later on, pag nag-compare tayo ng dalawa, for example, when we compare groove or flat disc, we can use t-test, no? Kung ano talaga yung ano nila, may significance ba talaga na difference, no? If you're just using groove or flat or high density plastic or metal. And then we can also, or I can also use this statistical method na correlation and regression as part of the experimental quantitative approach for this proposal, because correlation is we are trying to see kung gaano yung closeness ng dalawang factors. Not necessarily na sila ay causal or nagbibigay ng paliwanag, hindi naman, no? Ibig sabihin, tinitingnan lang natin yung degree ng closeness ng, halimbawa, yung efficiency ba at yung paggamit ng groove, or yung malakas ba yung pagkolekta if you are using groove or flat. So we can study the correlation and also the projection. We can model, for example, using regression. Correlation is yung degree lang ng closeness, and then the range is -1, 0, and 1. No? So pag negative, inversion. Halimbawa, pag tumatanda yung tao, mas humihina. So yung mga ganon, no? Yung regression naman ay yung positive correlation naman is yung pag tumataas, halimbawa, pag the more you are educated, the more chance of having a good life, no? So ganon, na positive correlation, yung slope is going upward, while the regression is you're trying to model a certain output. For example, y is the dependent variable, is equal to the number of x's. So yung independent variable mo, yun yung mga factors na kailangan nating aralin o tingnan kung ano talaga yung nako-contribute niya dun sa output or yung y, no? So we're gonna use regression. So once na napili na natin yung mga critical factor, then we can focus on that, and then we're gonna do the testing. So because we have to do the so-called experimental validation, no? O confirmation, kasi we have to test and test again para makita na talaga yung mga factors na pinili natin at yung kanilang mga setting ay talagang nagko-contribute doon sa gusto nating outcome na mangyari. Kasi ang outcome na gusto natin dito ay makapag-design tayo ng makina na talagang makakapag-kolekta ng mga natapong langis, no? Yung efficient at safe na paraan. So dito na tayo, no? Oil extraction from water, and then skimmed oil kasi na-skim na niya in the collection. Then we're gonna collect the oil, no? Separated na sa water. So iipunin natin siya sa tangke or sa reservoir para for future use, whether we clean or reprocess or i-recycle po uli, no? So yun yung
ating conceptual framework. Now we go to the statement of the problem, yung sa mga sa problema. Ibig sabihin, ito nga po, yung ang problema kasi natin is ito na yung gaano tayo kahanda, yung readiness natin if ever na magkaroon ng oil spill, no? So yung recovery ng ating pagkuha, kasi the more we delay yung ating solution diyan, yung pagkuha, di ba, maraming maapektuhan po yung mga aquatic animals, sasalo sa tubig, makakain ng mga isda, so bibili natin yung isda, so maraming pwedeng mangyari, malalason yung mga tao, no? So that's the obvious problem. Another is yung eto nga, marine life and local resident endangerment, na nabanggit na natin. Marine life, no, the body of water itself, no, is nagiging in danger, pati yung mga aquatic life doon. And then yung local resident, kasi yung mga local residents are, di ba, are having their livelihood, no, they're getting it from mga ilog, mga dagat, no. So pag nakuha nila yon, magkakasakit sila or makakain nila yung mga isda na na nakakain naman ng mga langis, ganun. So effectivity and versatility of the skimmer design, it has to do with the efficiency or effectivity and yung versatility, meaning yung talagang akma ba ang ating design sa pag-skim, no? So yun ang ating mga tinitingnan na statement of the problem. So etong ating objective, no, we start with the infinitive to, no, kasi what we intend to do is this, no. So normally in the objective of any research, we have two kinds of objectives. One is the general objective and the other is specific, no. So mas marami yung specific objective. So ang pinaka-objective ko po dito ay makapag-design, makapag-fabricate or makapag-prototype ng working na skimmer machine, no, powered by an electric motor to be attached to a water vessel, no. Yun po. Ngayon, yung specific natin na mga tunguhin or goal ay ito: to operate the skimmer at the optimal speed and power. So we have to know kung ano talaga yung speed or yung capacity ng motor na gagamitin, no? Kasi hindi naman pwedeng napakaliit or napakalaki na oversize and then it will spill stream yan, kakaskade sa lahat. Kasi kung malaki yung motor, lalakihin mo yung shaft, lalakihin mo yung space, di ba? Lalakihin mo yung base. So kailangan natin ng engineering skill dito, no, para malaman talaga yung sa design ko ano yung most appropriate design na makapag efficiently intake ng oil and water. The other objective is this, no. We have some criteria for the recovery, no. So when you're trying to do a research, dapat meron kang mga criteria para ma-judge mo kung gaano ka effective yung pagkolekta ng mga langis na gusto mong ikolekta doon sa mixture. So based on standard, meron tayong ORR, which means oil recovery rate, no. So standard yan sa lahat ng mga pagre-recover ng oil, no, among the various oil samples that are considered to be prominent causes of oil spill cases. And the last one, I believe, is to gain and enhance oil recovery efficiency. This is another part of this ORE, oil recovery efficiency, through each skimming processes of the various oil samples that are considered to be prominent causes of spill cases. So ito po yung mga gusto nating gawin. So moving on, ito po yung mga significance, bakit ba mahalaga yung pag-aaral na ito na pinapropose natin. Of course, we want to contribute to the body of knowledge, no, regarding the skimming or recovery of oil, no, which mechanism is really appropriate to apply. Then it is an asset for the general public and the marine ecosystem, no. Kung magkaroon tayo ng kaalaman dito na anong klaseng anong pinakamahusay na pagre-recover ng langis, maaaring magamit yan ng kahit sino, no, sa mga beach, sa mga ilog, sa mga dagat, at doon sa mga sa mga apektadong lugar, not only sa mga
dagat kasi even yung mga nagtatapon ng langis na galing sa planta, di ba? So we want to recover them, no? So magiging maganda yung study nito, yung contribution nito, no? Kaya may kahalagahan yon. Then a source of further basis for future researchers. So kasi ang pagre-research ay tuloy-tuloy naman, and then kung hindi naman tayo naging ganun ka-successful, or at least may nakuha tayong mga data, and then that is a better basis for other researchers to follow, kasi tuloy-tuloy naman yung learning ng tao, lifelong learning. So yun po ang significance of the study. Ano yung mga assumptions natin? Siyempre meron na tayong assumption halimbawa sa mga specification ng motor. Then eto, no, we were able to initially study or research dun sa ano ba yung advantage and disadvantage ng dalawang klaseng disc, no? Yung groove or flat, paano yung mga behavior nila. Yan ang ating mga assumptions. And then yung tinatarget natin na ORR and ORE, yun sa efficiency, recovery efficiency, no? So yun yung mga assumptions na ilan sa mga assumptions na inaano natin na kino-consider, no? Yan. So ang scope and delimitation, ang scope nito ay at ang limits ay we're going to um, design and fabricate or prototype a machine, no? But the limitation is we might not be able to test sa actual field, no? Kasi baka it could be challenging to go to a beach or ocean, no, or river, no? Kasi kukuha ka pa ng bangka, kakausapin, mag-a-attach ka pa din. So marami pong mga preparation. In that case, we could use the bench, no, yung parang bench model. We could prototype a machine, then we could simulate ng actual na may langis na diesel or may gasoline, no, and then we're gonna mix them sa water, then i-recover natin using flat disc or groove disc, then we're gonna weigh, no, yung portion ng na-recover na diesel or na gasoline and so on, no. So yun po yung ating mga scope and limitations. Ito na yung yung proposed design. It is not exhaustive, but most likely ito na, so we have basically may motor. Ito po yung motor as a prime mover. So siyempre motor yan, kailangan ng electrical, especially kung sa laboratory lang naman ito des. Then there's a gear reducer, because we want to reduce yung speed, no? And I think we have to inject also yung the so-called yung tinatawag na variable frequency drive or yung inverter, no, because we want to test the most appropriate speed of the motor para makapag-kolekta. So in this case, fixed na kasi ito, itong gear reducer po na to, fixed na yan, nabibili, no. So ang magiging variable mo na lang is yung mga diameter tsaka number of teeth ng mga gear tsaka chain, which is pag papalitan medyo mahirap. So I'm proposing na maglagay din ng motor controller or speed controller para paglaruan o ma-experiment kung ano yung tamang speed. Then ito yung dalawang klase ng disc, no. Ito yung groove, yung may mga guhit-guhit diyan, no? May lalim, may uka, and the other is flat, no. So pwede nating pagsabayin tapos kunin yung yung mga nakolekta nila. Yan. Ito po, no. So dito, if I'm explain, yung experimental, no, approach natin, yun nga, we have to identify the output. The output is yung efficiency or yung quantity of recovered oil. Saan nagdedepende? Nagdedepende yun sa iba't ibang factors like yung speed ng motor, yung design ng mechanism, whether flat or groove, no? And then doon sa material, no? Gagamit ba tayo ng stainless, ng mild steel, or ng ano lang, no, polymer, no, high density polyethylene, no, pwede nating ipamakina yan. So no, so we could do the so-called quantitative, which is part of it is experimental, no,
or design of experiments, and under that yung mga t-test or ANOVA or correlation, regression na pwede natin. Then of course, we have to observe, we have to gather data para i-analyze and magkakaroon tayo ng statistical treatment po. Then eto nga, yung ipo-prototype natin under ng method natin is to really see the behavior, yung pagkaka-scheme, no? Kasi mahirap naman i-simulate yan sa software, no? At least maganda na magkaroon tayo ng actual dito na makita yung pagre-recover, no, using the so-called mga parameters na pinili natin. So we can prototype yan, no? So yun po ang ating methodology. In-outline ko na rin yung mga possible magagamit na na mga components, no, one by one. Mga simple lang naman sila. Then ito yung view, no? Meron po tayong motor, may coupling, may gear reducer, ito yung frame. Then this is the sprocket and the chain. Ito yung klase ng disc, no? Na flat tsaka yung groove, no? Ito yung isometric view. Ito yung ibang mga view po. Then I'm also contemplating about the extremity, no? Yung mga length with height ng makina at yung paglalagyan ng collected oil. Ayan, kung saan mailalagay sa tangke. Ayan. Tapos yung mga cost na possible, no? And then na rin ako ng tree diagram, and this problem tree diagram is more of the so-called yung if you're familiar with the FMEA, failure mode effect analysis, na like saan ba manggagaling yung problema, no? Saan manggagaling po yung problema? For example, if the machine is not working, maybe the groove disc, no? Ano yung problema? Maybe it is not rotating, or the motor has a problem, or may jam, or broken, and so on, no? Or if the problem is the oil is not being collected, ano yung mga possible problems po? Baka yung langis ay too viscous, meaning napakalapot, di ba? So napakalapot, baka lang siya, dumidikit lang masyado, para na siyang grasa, not too viscous, no? And then the oil is too thin naman, masyado naman siyang malabnaw na tumatalsik na lang at hindi na makolekta. The oil is not reaching the groove disc, no, is another problem. Then another concern is if the oil skimming machine is working, the oil is not being separated from water, the oil is not being scraped off the groove disc. Ito nga yung mga the oil is not being transferred to the storage tank. So ito yung mga possible mga problem na pwede nating i-break down from the major problem. Meron po tayong mga references na ginamit. Then i-present ko na lang, Doc, yung ibang title, although hindi ko pa nagawa ng ng outline po based on our chapter 1 to 3. Meron akong pinopropose din na a project, design and fabrication of an eco-friendly three-wheeler bike road sweeper for roadways and side lanes. Na ang kwento naman dito ay ang paglilinis ng mga ngayon, mga daan, ay siyempre may mga Metro Aid, di ba? Meron po tayong ganyan, no? Kahit sa Department of Labor, yung tupad and so on. So ibig sabihin manual. Ngayon kung to lessen yung burden ng labor, so I'm proposing na gumamit ng bike, no? Pwede rin namang motorized, kaya lang siyempre gagamit ka pa ng gasolina doon, no? So, ito po, yung sweeper for roadways and sideways. Yung sa mga daan lang. Sana hindi ka na kailangan magwalis na magkakaalikabok pa, and kumisan yung mga dumi-dumi ay detrimental din sa mga nagwawalis o naglilinis. No? So, ang mga importante lang dito is yung capacity ng bike, no? Tsaka ng tao na magbabike. Kasi we're trying to get away from the motor, kasi para hindi na magastos, kasi mahal yung gasolina, and di ba fossil fuel yon, makaka-contribute pa sa dun sa sa pag-init ng sa pollution, tsaka sa pag-init ng environment, ng ating ozone. So we're gonna design this, dapat may capability siya na kolekta ng mga dumi, ng mga bote-bote, mga lata, and so on, no?
Tapos ay wala siyang wala siyang picture, hindi ko na ilagay. Pero another is dito yung design and fabrication of 1 ton per day or 1,000 kilogram, no, baka mga lang yan, mga 20 sako halimbawa ng bigas per day abrasive potato peeling machine. Kasi right now yung tayo nagbabalat ng potato gamit yung lang yung yung knife, no. Now, is there a significance for this? Yes, because yung potato is bahagi na ng buhay ng pagkain ng tao, ng Pilipino. No? Yung mga French fries, may mga potato chips, lahat ng klase ng produkto ng potato. If we want to really boost yung productivity, di ba? Kasi kaysa mag-hire ka ng maraming magbabalat, no? Edi makagawa tayo ng makina na makakapag efficiently makakapagtanggal ng balat, edi maraming market po ito sa totoo lang. Kasi laging kinakain ng tao yung patatas. Not only yung potato, ito lang po yung ginawa kong benchmark, pero pwede naman yung kamote, kamoteng kahoy, sibuyas, lahat ng root crop, no, na pwede. So ang basically ang aking methodology dito ay kung i-resemble po natin yung knife, mahirap eh. 'Di ba? Kasi kailangan natin ng holder, parang chuck holder, and to really to rotate the potato is another thing, no? Tapos habang pinapakain ng feed doon sa knife. So, ang naisip ko po is eto na lang, parang drum or tumbler. Pero this one is abrasive. Ngayon, nag-experiment na po ako. Nilagyan ko yung timba ng tinatawag na abrasive, yung number 80 tsaka 100, yung papel diliha. Nakakabalat naman po, no? Kaya lang, that is just part of data gathering. Ang eventually kasi, ang iniisip ko po ay gagawa tayo ng abrasive surface na stainless, food grade. Kasi we could not use yung hindi natin pwedeng gamitin yung papel diliha because in the long run, mag-aano po yun mag-burn, di ba? Magagasgas yung papel diliha. At yung papel diliha basically is yung silica, may yun may buhangin. So may mga crystal yun, baka malason pa tayo doon. So hindi yun talaga pwede. So ang gagawin natin is makakapag tayo ng machine na yung surface ay gagayahin natin mismo yung mesh o yung grit ng papel dilihan, no? Because we could use the EDM, no, electric discharge machine. Kasi galing po ako nagtrabaho po ako ng 11 taon sa DOST, sa MIRDC. So alam ko po yung mga makina. So meron dong EDM, electric discharge machining, kaya niyang kopyahin yung surface ng ng mga intricate surface, yung mga minute surface configuration ng ng mga bakal. So kung makagawa tayo ng surface na food grade at stainless, then natin na malaking bagay ito pa sa pagbabalat ng mga root crops, not only yung potato, at makakatulong sa lipunan natin. So yun po ang significance na nakikita ko. Another is pardon me, ito last na lang. Ito po, localization of an automated